Tinawag na sinungaling ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Ramil Madriaga. Itinanggi po ng Vice Presidente ang alegasyon ni Madriaga na nagsilbi daw siyang bagman noon ni VP Sara. Itong tugon ng Vice sa laman po ng counter affidavit ni Madriaga sa kasong perjury na isinampa po ng Vice Presidente. Ayon sa legal team ng Vice, lalo lamang idiniin ni Madriaga ang kanyang sarili sa kaso dahil nga sa pagsisinungaling. Sa katunayan, pinag-aaralan na raw nila ang pagsasampa ng isa pang perjury case laban sa mga pahayag ni Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee. Sa iba pang balita, malaking bagay naman daw para kay dating Senator Antonio Trillanes IV ang pagpapawalang bisa ng korte sa pagsibak noon sa dating Pangulong Duterte kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Matatanda ang sinibak noong 2018 ni Duterte si Carandang matapos nga nitong isa publiko ang bank records ng dating Pangulo tungkol po sa hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Trillanes, nag-ugat po ang mga revelasyon na yun sa isinampang plunder case noong 2016, kung saan nadiskubre ni Carandang na tugma nga ang bank records si Duterte na isinumite sa record na nasa AMLAC. Patunay daw ito na maraming ginawang iligal at labag sa konstitusyon ang dating Pangulo. Finally ay na-correct yung maling ginawa ni Duterte nung panahon na yon. Pero ngayon nakikita ng mga kababayan natin na ang daming mga illegal, unconstitutional na pinagagawa ni Duterte. Kaso nung panahon na yon, yung Korte Suprema natin ay natatakot, nasisindak o kasabwat dun sa mga pangyari. Malaking bagay po yan kay Overall Deputy Ombudsman Carandang kasi talagang tinamaan din po siya dyan financially kasi pinagkait po sa kanya yung pension niya. Yan nga po ang tining ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Pag-aaralan naman daw ng PHIVOLCS kung kailan o kailangan nga bang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon matapos po ang pag-aalboruto nito noong Sabado. Ayon kay Albay PDRRMO Head Oscar Robert Cristobal, nakikipag-ugnayan na sila sa ahensya kaugnay po sa development sa bulkan. Sa ngayon, mahirap daw masabi kung ano ang susunod na aktibidades ng bulkan na nasa Alert Level 3 hanggang sa ngayon. Una nang sinabi ng PHIVOLCS na hindi naman pumutok ang mayon itong weekend dahil may gumuho lamang na bahagi sa tuktok nito na nagdulot nga ng uson at makapal na ashfall. Base po sa pakikipag-ugnayan natin sa PHIVOLCS, ang sabi po nila, pag-aaralan nila sapagkat kung sa seismic amplitude count, yung nakaraang mga buwan, nasa around 2K lang siya. Pero nung araw na yon ng Sabado, umakyat siya ng 65K. So sobrang taas po. Pero nagtagal lamang po ito ng mahigit isang oras at kalahati. And bumalik po siya dun sa 2K na amplitude count. So pag-aaralan natin whether magpatuloy yung ganong behavior, siguro ang ire-recommend nila is to adjust yung evacuate natin from hindi na lang yung 6 kilometer within the 6 kilometer radius. Pati 7 isasama na po natin. Yan nga po ang tinig ni Albay PDRRMO Head Oscar Robert Cristobal. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.